ang context ng desisyon ng Korte Suprema, bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. Salamat tayo kasi ngayong araw na to, matindi ho yung ating pag-uusapan. Mainit na issue patungkol ho dito sa nangyari sa isang online media na personality na si Franco Mabanta. At syempre may iba pa tayong isyong ipapasok. Kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na lang po dyan. At dito sa Vox Populi, wala ho ditong no holds barred ho dito. Talagang lahat itatanong natin. Halimbawa, yung tanong ni Sir Jack, yan kagad ang una nating itanong. Pero alam mo ba, last week, Tanong ko na ba? last week before tayo mag-end, meron kang hinamon eh. Sino na hinamon pumunta natin? rito. O may hinamon ka na po na pumunta rito para Takot. makapanayam natin. Ano? Pero yung dumating, yung yung kalaban. Si Yusik Claire. Oo. Anyway, pagsalitain muna, pabatiin natin si Attorney Trixie. Attorney Trixie. Gabi sa inyo. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin dito. Mukhang masaya eh. Mukha lang. At siyempre, ang ating iniidolo pagdating sa mga komento sa politika, Ma'am Tikia. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nakikinig at nanonood. At isang karangalan kong makakasama ang mga banateros ngayong gabi. Simulan na natin. Siyempre, Paret Bay. Ang unang tanong na tinatanong ng ngayon, mainit na issue. Ito bang nangyari kay Franco Mabanta ay sa tingin niyo po ba? Ano po ba ang inyong mabibigay na opinion dito? Kasi may nagsasabi na ito daw ay set up. Meron naman nagsasabi talagang nangyari ito, ngunit may mas malalim pang dahilan. Unahin na siguro natin si Attorney Trixie. Ano sa tingin mo ang pagdating dito sa issue ni Franco Mabanta? Ang tingin ko sa kasalukuyan, mahirap magbigay ng opinion kasi marami pa tayong hindi nakikita. Bukod pa dyan, umpisang-umpisa pa lang, ang naririnig natin ang kwento ng NBI. Ang unang bumungad sa atin, narinig natin, caught in the act. Pero ang sinasabi nila ay extortion. Now, extortion, hindi yun makikita sa revised penal code. Ang makikita ninyo ay grave coercion o kaya coercion. So pag sinabi kunwari na caught in the act, ibig sabihin, yung akto ng pag-threaten or pagpuwersa sa isang tao na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. So hindi naman natin nakita yon. So once ma-clarify natin ano ba talaga ang nangyayari dito, yung pagbibigay ng opinion medyo premature pa kasi ang nakikita pa lang natin isang side ng kwento. So sa tingin mo, attorney, hindi tama yung warrantless arrest na nangyari dito? Sa kasalukuyan, burden kasi ng NBI patunayan na sila po ay tama yung aresto na ginawa dito. Gayunpaman, pag nakita natin, halimbawa, mag-file sila ng bail, ma-legitimize kasi yung aresto. Magkakaroon pwede nilang erase yung illegality ng arrest sa trial, pero pwede kasi ngayon kung i-contest nila before mag-file ng bail, pwede nilang i-contest na illegal yung arrest. Kung hindi nila gagawin yon, later na sa trial yon. Ibig sabihin, mag-acquire talaga ng jurisdiction yung sa kaso nila. Kasi sabi mo wala yung ano yung Yung act. Oo, yung act na Well, kasi ang hindi natin nakikita. Kasi iba naman yung may nangyari at hindi natin alam, di natin nakikita. So, iintayin natin pag maliwanag na kung ano yung facts dito. Sa ngayon, I would advise caution kasi isang panig pa lang naririnig natin. Tapos, syempre, may tendency rin to get hype dahil walang kumukontra.
I understand may statement na si Mr. Mabanta, but syempre limitado yung capability nilang sumagot. So until such a time as medyo equal yung kanilang airtime, ako cautious muna. Wala munang, kumbaga, mahirap mag-hazard ng opinion sa panahon na hindi pa maliwanag yung fact. So for the meantime, hindi pa pwede mabigyan ng pagkakataon makapagsalita para naman naririnig din natin yung part nitong si Franco. Well, sa ngayon nakakulong siya, so hindi natin talaga siya Pero naririnig. paano siya nakapagbigay ng statement sa social media? Pwede naman kunwari, through your counsel, nakausap niya yung abogado niya, magsulat siya, pwede yung ilabas. Kaya lang kasi hindi niyo po ba nakikita na it's like conflicting yung kanyang sinabi. Sinabi niya doon na kung may mangyari sa akin, ilabas niyo yung video. May nangyari na sa kanya, ba't di niya nilalabas? Sa pagkakaalam ko, well, it depends, di ba? Like I said, marami pa tayong hindi nakikita. May explain yun later on. Paano kung bukas lumabas? Moot na itong mga katanungan ninyo. So, Regarding ano naman pang sa- nangyayari? Regarding naman sa bail, attorney, kasi nagkakaproblema tayo sa bail, di ba? Kasi yung kay Sir Jason Oo. dapat bailable yun. So now, itong kaso ni Mabanta, we know that extortion is bailable. Hanggang sa may exemption ba to? Considering na kung titingnan natin yung mga ebidensya na pinapakita ng NBI ngayon, like the recordings, and then yung mga statements ng NBI, hanggang nasaan na po ba tayo? Pwede ba siyang mag-bail or paano ba? Oo, bail is a matter of right, sabi sa saligang batas. So, ang exception dyan ay kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So, kahit malakas ang ebidensya dito sa grave coercion or coercion, hindi naman siya capital punishment, so makaka-bail pa rin siya. Tingnan naman natin yung political optics nitong nangyayari. Mamalu, kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre nung best friend yun na si Yussi Claire, ito'y Duterte supporter. Anong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman yung ginamit mo. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa iyo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun, kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No, may tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na at ang Senado, no, ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganon, may naratibo na pinipresenta. Biglang pumutok ito. So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve nung pangyayari na to? For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez. No? Kung kunyari, dadating siya sa Lunes at boboto
na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives, no? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari diyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayokong magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari eh. Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat 'yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam. Pwede na nga tayong gumawa ng sarili nating video eh. Sandali, pero matagal na po kayo sa politika eh. Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika eh, no? Mayaman na siguro ako. 300 million ba naman 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ako kayang gawin yan? At may punto na inagrabyado ang aking kliyente, kailangan kong depensahan. So yun, nasa sarili mong mooring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Yes. Alam ako, yung ko ng lulong. Marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na hindi ko alam kung okay lang ba tanong to. Kasi may nagko-comment na Tanong lang naman ako yan. Kung hindi may tatanong. gumagamit daw kayo umano to, kaya naparehab. Narehab ba to? May alam ba kayo sa kuwan? Siguro yung mga ganyang usapan nasa personal na ng tao. There was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil nakakagulat. Attorney Trixie, baka may gusto kayong idagdag doon? Kasi syempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa Magkasama opisina tayo, ni Atty. oo, eh. Sigurado kami hindi nagtrabaho Wala, si Franco wala. ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit idinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung mga entrapment, yung extortion. Bakit kaya
nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo, ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Pwesto niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, sa fact na may props siya, ayan yun, nakikita nyo, may props. Handa! Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yun? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga vloggers. Ng vloggers, Na 2017 pumasok lang siya doon. Oo. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bike? Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit Summit. tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So, Pamalo, may ano ba na... Kasi, di ba, alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, tagapagsalita. May ano ba natin yon? May sisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Abay, oo. Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bendisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal. tumayo dyan sa stage na yan eh. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, pasalita ng Pangulo. Ito ba, Hindi naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay, itong ginagawa ni Claire ba, sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Bakit nila ginagawa ito? Alam mo, alam naman nilang mali eh. Oh. On record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Yun. So, Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press Palace officer. press officer, Oo. Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, no, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie, nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards Hindi. na lang. So, standards Hindi na lang. naman, Nung hindi. panahon nila. Walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is ang trabaho ko, hiniwalay. Hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong... Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ko gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa-publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya. Attorney, ito lang. Gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course, dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So, meron din mga instances na halimbawa, drunk and disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So, pwede rin ganun.
So pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest o detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So pwede rin yung dinetain siya kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So ang word na ginamit kasi detain. English, di ba? Detain. So medyo hindi siya ganun ka. Prof. Malu, pakinggan natin kung ano opinion niya doon. Yung doon sa aresto. Si Presidente naglagay sa meta niya. Meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang Presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako nang nagkamali, ako nang hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the President. Correct. You just have to take the cudgels for the President, Wala but kang not choice. do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no, sinabi niya, I do not know, I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the President calling the Ambassador of France, the Ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo. Acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa Oo, nahuli? at saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto. Si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte. Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero took the cudgels. Kasi nga may issue tungkol sa political asylum, no? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, hindi, kailangan yung ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si Saldico. O pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa? Kasi na tinatakbo apparently, ang port of entry ni Congressman ko was France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya Austria. pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. I mean, had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the President. Speaking of arrest, Attorney Trixie, kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay. Yung arrest ni Sir Jason na biglang hindi pala siya available. Ano yung sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible kasi ang right is to bail. May karapatan to bail. May exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, kahit ano pang nakasulat dun sa warrant of arrest, bailable dapat yon kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system kaya biglang lumabas na non-bailable yung Ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court during the weekends di ba? Oo, Meron ng merong bail on court. duty. May on duty. na So, judge hindi siya nakapag-bail dahil nga he has to ask
yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na during the weekend, di ba? To bail. Holiday yun dyan. eh. Papasok Yung na day one, dyan. holiday. Yung bakit before a holiday siya Yeah, inaresto. yun ang malicious. So makikita mo na ano dyan, na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error, pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. gabi pa May administrative liabilities yun. Ma'am Malu, do you think ito ay parang merong pinapahiwatig sa mga Oo, bumabatikos? definitely. May pinapahiwatig doon sa mga nagsasalita, nag-iisip na katulad ni Jay Sonsa. May pinapahiwatig na hindi ka basta-basta pwede maglabas ng dokumento kahit alam nating batikang journalist si Jay Sonsa. At pangatlo, yung arestuhin ka ng gabi na the following day is a holiday. Talagang Long weekend. talagang pinapakita yung intent nila na kung gaganyan ka, ito yung gagawin namin sa'yo. Ito, attorney. Alam ni Attorney Matibag, mali yung non-bailable doon. Ano ba dapat reaction? Sundin mo Abogado siya, kahit mali? O ipapatupad mo? O alam mo nang mali, gagawin mo pa rin? Anong sinadya dapat nila. reaction? Sinadya. Tingin ko dyan is, napagsamantalahan nila talaga yung error. So, imposibleng hindi nila alam na bailable yon. At maliwanag sa abogado na magka-typo yun. Kasi nga, hindi naman capital punishment yung pag-aaresto kay Sir J. Ano ba yan? Article 154, di ba? Violation ng Article 154, ang penalty niya 1 month and 1 day to 6 months. So talagang bailable, di siya capital punishment. So it is something that he should have known. Hindi dapat siya gumawa ng hakbang na makakaapekto sa karapatan ng tao na inaresto. So pwedeng magsampa ng kaso itong si Sir J laban dito kay Attorney Matibag o doon sa arresting or yung sa judge na nag-issue nitong maling Kung totoong naantala siya sa pag-file ng kanyang bail, then meron siyang Both. may naapektuhan na yung kanyang karapatan. Tsaka ano masasabi niyo doon, ma'am, sa nag-sorry yung judge Nag-sorry yung judge sa pagkakamali daw nila. Ano pong masasabi niyo doon? Admission na nagkamali talaga sila. Ano yun, ma'am? May parusa ba siya sa nagawa niyang yun? May administrative yun, oo. So, pero titingnan natin yung judge. Well, ultimately, yung judge ang may blame. Kasi kahit sabihin pa niya na yung clerk of court niya yung nagkamali, syempre siya yung pumipirma niyan So kahit paano, meron siya talagang pananagutan. Grounds for disbarment, yung mga ganitong error? Hindi ko alam kung magiging gano'n. May disciplinary action for judges. So pwedeng i-question dun sa court administrator ng Supreme Court. Ito, Ma'am Malu, natanong ko sa inyo kanina to off the cam yung... Off the cam pala, bakit i-on cam mo? paano malaman din ng tao? Ito naman safe naman. Bakit hindi safe dapat? Ayos ba safe? Sige na nga. Bakit itong mga media, di ba, galit na galit sila sa mga yung pinipigilan yung press freedom. Ito si Jason, alam naman natin nagtrabaho ito doon sa mga malalaking network. Pero hindi man lang nilang sinuportahan at kitang-kita naman nilang mali. Ano sa tingin nyo? Ba't ganun yung mga ibang media? Alam mo, basta Duterte ka, galit ang mainstream media. Whether nag-explain ka ng tama o sinususugan mo yung isang pananaw na para sa mga Duterte o binabatikos mo yung anti-Duterte, klarado na yung hati sa atin sa bayan natin. May hati sa politika, may hati sa media, sa mainstream media. Kung titingnan nyo, yung frequency ng report kay Congressman Ridon mas mataas kisa sa coverage ng oral arguments sa Supreme Court. So makikita mo yung bias. Meron ring pag binilang mo yung ilang Duterte sa isang column, doon, the more Duterte you say, the more anti yung
yung pahayagan na yon. The more Duterte you say sa isang early news, the more anti yon. So makikita mo ang mainstream media, meron namang way to check on them. Talagang hindi pabor kay Duterte. Pero you think dahil lang bias sila o because they are paid? Well, pareho na siguro yan. May isang aspeto na nabayaran, may isang aspeto na yung mga nag-aari ng media sa atin, talagang mga oligarko. At ang pangatlo, talagang ayaw nila sa Duterte. Kasi kung patas ang laban, hindi mo makikita yung kinukuyog ang ating Vice Presidente. Kaya ako sinasabing kinukuyog kasi may 32 million mandate ito. The highest in political campaign history, the highest for a Vice President. Pero sineset aside nila yung 32 million at sige ng banat. Bakit? Dahil sa 2028. Ayun. Kaya nga, Ito muna, follow up ko lang. Isundan na natin doon. Ito kasi medyo matinding tanong to. Nung panahon ng ni Sec Martin, Okay. sa PCO, tayo nun. Ayun na. Nawala yung yung pondo ng kartel sa Malacanang. Oo. Nung kayo naging secretary, nakita niyo po ba na bumalik ito? Wala nung time namin Kasi unang-una, di ba turnover, nag-transition from Duterte to Marcos. So, ang na-inherit ko, lahat pa rin. Same policies, same budget, same lahat from the Duterte administration. Transitioning pa. Yung talagang pagbabago, makikita mo na the year after, or actually the year after. 2 years after. 2023. Kasi yung budget ng 2023, Duterte pa yun Konti lang yung napadagdag ko. So dun mo lang makikita after that, 2024. Yun, that's a Marcos budget. Kaya tingnan mo, daming nangyari noong 2024. Doon na bumait, ano? Okay. Kaya nga ito naisip lang itong ang sinasabi ng opinion ng taong bayan Kung ang rate, halimbawa lang ito ay di umano totoo, yung kay Franco Mabanta ay 300 million. Paano pa kaya yung mainstream media? Diba? Loaded yan tanong mong yan, loaded yung observation mong yan. Pero sa pakiwari ko, these days, totoo yan. Nakakalungkot, pero yun ang labanan. Ang labanan pondo, in everything. Politika, media, basta may pondo ka, ahead ka, basta may pondo ka, taob ka. Ako nasasagot doon sa tanong mo. Kasi may alam tayo Ito ang SMA na inalok Totoo, nang malupit na malupit. Siyempre, ang pinuno ng SMA hindi ang babaluktot pagdating sa prinsipyo. Kaya ngayon, lahat na lang. Suspend, freeze. Kasi nga, hindi pumayag sa sobrang laking alok. Kaya duduk to balik natin kay Claire Castro sa PCO. Ilang beses nagpalit-palit ng spokesperson. 5. Si Claire Castro lang ang tumagal. Ano ang ginagawa ni Claire Castro ngayon na Hindi nagawa. sa tingin nyo hindi kayang gawin ng mga nakaraan? Sa akin, bumabanat siya. Sinasabi niya yung Duterte. Siya yung attack dog. Walang hiya, ganon. Makapal mukha. Ganun. Siya yung attack Ayop, dog na parang na tumatayo sa... Alam mo yan, Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang flag ng PCO, nandyan ang flag ng Pilipinas. That should never happen. Kasi sa White House, kahit tinitira mo, may certain demeanor at respect pa yung spokes. Ito, by default, kaya siya tumagal. Kaya niyang tirahin. Yung hinahanap yung, si Duterte daw, bastos. Wala nang bastos dito, pero may isang bastos na kayang tumira. Siya yon. So ang sabi nila po, mga professional, this is how professional work. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa nila is professionalism? No, definitely not. It is a shame to communication experts. It's a shame for strategic comms people because she is institutionalizing lies in a presidential podium. So, para sa inyo pong dalawa,
although tinatanggi nila, no, na alam naman natin na pinupuruhan itong mga Duterte supporters or yung nagkikriticize sa kanila, was there a time na naramdaman ninyo na naharas din kayo being a critic of this administration? Oo naman. Ilan bang kaso hinaharap ko? Nagsama pa tayo sa Congress. Correct. No? So, nag-FICOM. Ilang beses ako pabalik-balik sa NBI. So, nakakarinig ka pa ng, pinapasabi ni so-and-so official na kakasuhan ka daw, padidisbar ka daw, ano daw. Huwag na natin banggitin. Kasi hindi pa tapos yung Naman kaso. to eh. Oo. Hindi naman to live. Si Prof. Ako na bigyan ako ng letter of audit, personal at letter of audit sa kumpanya ko. So meron pala talaga. Meron pala talaga. Yung pagtawag sa akin sa doon sa committee, kinoconsider ko yung insulto sa karir ko dahil number 1 ako doon sa listahan. Tinawagan ako ng kaibigan ko sa isang major broadsheet on a weekend. Sinabi sa akin na, Malu, number 1 ka doon sa listahan ng 40, I think. Sabi ko, bakit ako naging number 1? Paano ako naging number 1? So naalala ko yung araw na yon, meron akong isang kaibigan, alam ito din Trixie, na tinawagan ako na wag na daw akong umattend. Sabi ko, ba't hindi ako a-attend? A-attend ako doon. Ano akala nila, natatakot ako sa kanila? Sa tingin ko, alam nila ang record ko sa politika. Kaya hindi siguro ganong kadiin sa akin. May nagsabi sa aking dating umalis na National Security Head na mahirap mong isama si Malu dyan kasi trabaho niya yan. Hindi naman ako na may personal, nagpupunto lang naman ako. So sa akin, kahit yung mga kaibigan kong politiko, yung naging kliyente kong politiko, tatawag at sasabihin, Malu, baka naman pwede kang, sabi ko, wala naman akong tinitira sa inyo. Sinasabi ko lang yung katotohanan. So dati, marami nagsasabi na DDS daw kayo. Although alam natin, Ayan hindi na naman po yung kayo, tanong na yan. Ako, hindi kayo paulit-ulit. suporta kay Pangulong Duterte. So now, marami pa rin nagsasabi, nakikita natin sa social media na DDS yan, tinatanggi lang. Pero ano pagkakaiba ng DDS sa pag-criticize ng isang malutikiya sa administrasyon ni Marcos? Alam mo, nahihiya kasi akong sabihing DDS ako kasi wala ako dun sa original. Sa 2016. Mahirap namang mag-claim na, oo, Duterte ako. First 3 years ng Duterte, tinitira ko siya. Yes. Sa column ko. Yes, No? Nung nakita ko ang frontline services nag-improve, nakita ko yung work ethic niya, nakita ko yung kagustuhan niyang mag-explain sa public kahit na madaling araw. Sabi ko, this guy coming from Mindanao, too late to campaign but made it, may suporta ng taong bayan. Ang ayoko lang kasi, napakahirap na i-claim ko na ako'y DDS. Wala naman ako, magkasama kayo, wala ako doon. Hindi ako sumama dahil iba nga ang kandidato ko. Anong difference? Siguro pasasalamat ko kay PRRD, kaya ako tumutulong sa anak. Ganun lang kasimple. It's my way of returning back what I know in political management to the daughter. Ayun. Punta tayo ngayon sa konting politika ng nangyayari. Anong basa nyo dito sa impeachment? Ito kaya ay magsasucceed sa Kamara, tutuloy sa Senado, at anong sa tingin niyo magiging numero sa Senado? Attorney, kaya muna. Hindi pa ako makabilang kasi may mga kaso eh. May mga pending cases ang ilang mga boboto sa Senado. So, that's a factor. Diba, naalala nyo nung pinag-uusapan yung Senate presidency. Supposedly, may Senate coup in the bag. O, sinabi na si Executive Secretary Ralph Recto nagtawag. O, miraculously, nagbago yung vote. Na-retain si Tito Soto. So, ang tingin ko, magiging factor din yung mga pending cases and investigations doon sa whether it's flood control or other corruption or other kinds of cases. So do you think Factor siya. that's the reason why partial report pa lang ang nilalabas kuno ni Lacson dahil
possible na gamitin yon against this 3 more na binanggit. Actually, 4 pa pala. Si Cheese, si Estrada, si Villanueva. So yes, tingin ko that's a possibility. Mama Lu. Sa akin, unang-una may mali doon sa paglabas ng partial report. Ngayon lamang sa history ng Senado, at ako'y nagtrabaho dyan sa institusyon na yan, na naglabas ng report na walang majority. Usually, kailangan may majority bago mo lumabas. ilabas. No? Pangalawa, so yan yung umiikot sa Senado. Pangalawa, ang kailangan na boto to convict it's 16, 15 ang majority, 9 ang minority. Pero dun sa 15 na majority, sa majority merong 6, 2 end of term, 4 na re-electionist. So magbabago yung 15. Yung 9, hindi ko nakikitang magbago unless yung sinasabi nga ni Trixie na mga kinasuhan ay kakasuhan. Pero hindi ibig sabihin kinasuhan, hindi makakaboto. Kaya yung appeal ko kay Senator Bato, magpakita kayo, sir. Kahit hulihin kayo, importante ko yung boto ng impeachment. Pero pumunta tayo sa House. May 106 na ba? Makikita natin noong Lunes, walang 106. Linagay yung committee report sa articles of impeachment ng Wednesday, 9:30 p.m. So talagang pinamamadali. Pag tiningnan nyo yung website ng House, nandun, pati annexes, pati lahat. Pati ho yung AMLAC report, no? Ang sabi ko nga sa staff ko, pag-aralan nyo kung yan yung totoong pahina na linagay doon. Having said that, ang 106 ay base sa quorum. Since Monday, Tuesday, Wednesday, walang quorum call. Suspended ang session. Pag sinuspend, ibig sabihin hindi ka magro-roll call sa the following day. So, strategically, dapat may tumayo sa Lunes to ask for a quorum call. Ang mangyayari nun, kailangan i-establish na may 160 na quorum kasi yung 106 ay base sa quorum. Ang claim kasi ngayon may 200 na, may 215. It will even go beyond the first impeachment, no? But these things are very fluid considering yung Monday, there are several things that will happen. There might be a big rally in the House of Representatives. There might be sickness among the members. At ang balita ko ay sila may sakit at hindi dadating. Meron rin yung ang gusto, pwede bang pumirma na lang kami? Hindi ho kayo pwedeng pumirma kasi ang ang ruling ng Supreme Court, kailangan kayong bumoto, no? Sa plenaryo. So, hindi, yung iba kasi madaling pumirma eh. Kasi nakapirma ako pero hindi ako boboto. So, pag binangga mo yung record, hindi mo makikita. Ang consistent, may 55. Ang consistent, may 55 sure na yun, na bumoboto sa Committee on Justice. Uli, yung chairperson, malihon sabihin unanimous. Kasi ang membership ng committee nyo, 40 na members at 40 na ex officio. So 80. Ang 55 ay hindi unanimous ng 80. Yan ho ay majority. So sa tingin niyo ma'am, sa Congress pa lang lusaw na to? Depende sa yung mangyayari. Kasi pwedeng may tumayo at sabihin walang quorum, hindi ka pwedeng magbotohan. O pwedeng tumayo at sabihin hindi namin nakuha yung kopya ng committee report. Parang 50-50, no? Magkakagulo. Ang alam nyo, ang hindi na monitor ng majority at balita ko yung kinaasar ng majority leader ay yung privilege speech ni Congressman Reviste. So, natinag sila doon. Sandali lang. Wala ito. O kaya hindi mo magkaintindihan kung sino sasagot, ha? Ang nagsalita, that should be between Recto and Leviste. Nakita nyo, nagsalita ang Suarez, nagsalita ang Garin, kung sino-sino na. Hanggang si Ridon, pinapaalis yung sinabi lahat. Hindi mo pwedeng paalsin yun kasi again sa rules personal and collective. Personal yun kay Leviste. Maaring hindi
collective, no? Pero hindi mo pwedeng alsin yung buong speech. Yung motion nila is to remove everything. As if nothing happened. Ma'am, meron kasing napapabalita actually, may naglabas itong vlogger. Pangit nga nitong vlogger na to. Sabi na iba-blacklist ng iglesia ang pumirma doon. Tayo may personal knowledge tayo doon. So, sa tingin nyo may epekto ito sa mga congressman? Alam mo, idadagdagan ko ang sabi, ibaban up to the 4th degree of consanguinity. O, di alis lahat ng dynastic. O kaya, ang sabi ko nga, hindi ho nanloloko ang Iglesia ni Cristo. Nakita naman natin yung lakas niya ng kay Marcoleta nung last 45 days. At alam ng bawat politiko ang lakas ng endorsement ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung ay isinasatabi nila yon o hindi. Pero that is a card that is playing now. Aside from yung Iglesia ni Cristo, ano sa tingin ninyo yung driver? Bakit nung nakaraang impeachment, agad-agad, boto sila, pirma, pero ngayon parang hesitant na sila? May pera. Walang pera ngayon. Ngayon, pahirapan. Biro mo, ang usapan na lang district fund. Tataasan ng district fund mo, aalsan ng district fund mo. Nung una, may malaking pondo, pero FLR, for later release. Kaya ngayon, nagagalit yung mga congressman kasi i-release nyo na muna yung pinangako nyo sa akin sa first impeachment. Kasi nagastos na yun eh. Di ba, kung ikaw ang kontratista, hihingi ako ng tulong sa'yo, nagbigay ka sa akin lang ilang milyon, iaawas mo yun dun sa kontrata. Kung in FLR, di wala kang negosyo, Solid. nakuha ko na. So, yun yung problema ng ibang congressman na may allocable. Napakahirap dahil ang daming lumalaro. May balita na maleta daw ay dollars na. Kasi pag peso, mababa na ang value. Yung mga ganon, nakakalungkot dahil makikita mo kung gaanong nababoy ang institusyon. Tama nga pala yung sinabi ni Ma'am Sara na wala nang pera ang Pilipinas. Baka nga. Hindi, yan Kasi wala naman. nang bayad sa mga congressman eh. Nakiprank ko na. Ay, hindi. Biro lang. Joke lang. Hindi. Yung pagkasabi niya kasi ng walang pera, dalawang bagay. Isa tungkol doon sa utang na gustong utangin at hindi mo maintindihan kung saan naman gagamitin. At yung directive ng DBM na lahat ng mga savings nyo from previous years, pagsamasamahin na natin. So wala talagang pera. Pagsamasamahin. Ang difference lamang niya nung panahon ni Duterte, hindi siya naglagay ng supplemental budget, pero nag-earmark. Nag-earmark siya na natatandaan niya yung Bayanihan 1 and 2. May nakakabit doon na pondo para sa gagastusin. Ito apparently, dahil Duterte formula yon, ayaw nilang gawin yon, kaya nag-issue si DBM na lahat na may tirang pondo, bilangin niyo yan at kukunin. At attorney at saka Savings, prof, savings. merong exciting na tanong at saka inaabangan ng tao. Ano sa tingin ninyo magiging boto ni dating Speaker Romualdez sa impeachment? Kasi alam natin, nagbanta siya, di ba? Na sama-sama tayo sa impyerno. So, ano sa tingin ninyo? Alam mo yan, that's the most awaited on Monday. If he shows up, allies will think, oh my God, ba't nandito to? Pwedeng sa explanation ng vote niya can be very, very damaging to this institution, to the institution as well as the presidency. Pwede rin namang nandun lang siya at tataas lang siya ng kamay. Pero titingnan ng taong bayan, mag-yes ba siya o mag-no siya? Kasi, di ba after niya magsalitang ganyan, humingi siya ng apology kay Vice President Duterte na sa mga nangyari. Hindi ko alam kung totoo yun o play lang sa media, pero isa yan sa mga titingnan sa Lunes. Pero sa tingin nyo, just in case lang na nag-no siya sa impeachment, would you think ito ay simula na talaga ng... Yeah. Ng labanan? Oo, gera nitong magpinsan. Sa tingin ko kung paano hindi kinausap
si Senador Amy ng Pangulo for the past 3 years. Hindi sila nag-uusap. Sa tingin ko ito will also be another battle within the family. So kapag nag-yes, Prof, palabas lang lahat to. Oo, yun ang alternative. Kaya critical Kaya may yung mga nag-a-advise sa kanya, huwag ka na lang pumunta. May iba naman nagsasabi, pumunta ka na para pakita mo sa lakas na ikaw pa rin yung pinuno at kaya mong tulungan yung mga allies mo, or pumunta ka na to clear your name. Kaso wala na yung lakas CMD Pero nagkalasan na. tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi yung sinabi ko nga kanina kay Banat Bay, dun sa Mabanta issue, bakit pumutok ngayon? Bakit ngayon na magbobotohan? Bakit may diin kay Speaker? Lahat yan sa politika, pinaplano, may talagang desisyon na gagawin, may naratibo na gustong ma-achieve. So, yun yung politika. Kaya nga sinasabi ko, ang politika may never clean. Always in the murky side. So, nandun sa digital strategist, nasa political consultant, to put a line. Si Vice Presidente magaling maglagay ng linya Yes, o black or white. Hindi ako ko-cross dyan. Yun ang isang katangian ng leader. Kasi kung lahat shades of gray, lalabas doon, what are we in power for? We can do anything because we're in power. Kayo, attorney, anong basa ninyo? Mag-yes o mag-no si wild guess? Wild guess. Si Hindi ko Romuald. alam kasi halimbawa, hindi kasi credible yung problema si Congressman Adjong. Sabi niya 95% daw ng lakas pro-impeachment. Kaso, hindi credible yung source. Kung si GMA yung nagsabi, maniniwala ako. So, pero kung naging totoo yun, then obviously, ang boto niya will be for impeachment. Kaso nangyari nga itong kay Franco siya yung na-highlight doon. At kung totoo yung ibang mga rumors na siya yung tunay na target doon, mas may reason na abangan yung kanyang boto. What do you think of this? Kasi naiisip ko na yung nangyari yung kay Franco na kesyo ini-extort. So therefore, since pinahuli, meron talaga Meron Kahit talagang hindi, na video, may sense. May video. Meron dahilan para i-extort ka. Pero syempre, in public eyes, ang tingin ng tao doon, si Romualdez talaga may kasalanan. Kahit na nahuli kunwari lang, nahuli si Franco, meron talagang kinalaman si Romualdez dito sa lahat ng flood control. Wala nga siyang panalo doon Mahuli o hindi, guilty o hindi si Franco, may video. Ang pinakapanalo lang niya kung di lumabas yung video na yun. And kung NBI lumabas. director is the one na naglabas, which is alam natin na nasa administrasyon na kay Bongbong Marcos. So posible bang ito ay isang pandaglag na naman kay Romualdez, yung issue ni Franco? Ako, I think it's possible. Pero hindi kasi maganda yung execution nila. Kasi tignan mo, unang-unang buga nila, sabi nila, caught in the act. Hindi naman yun ang act ng extortion Yung delivery ng pera is not the act of extortion. The act of extortion is the threat. So paano yung naging caught in the act? Kasi nung unang lumabas yung balita, ang nakita natin, may picture, andyan si Franco, may pera. So maniniwala ka, oo nga, mukhang caught in the act. Tinrete niya, nagbuga ng pera. And all this time, in the eyes of the public, andyan si Franco, andyan si Martin. Kasi si Martin nga daw ang point ng video. So ngayon, habang tumatagal, nagbabago, nag-water down yung kwento, ang nakikita ko dito is may forces at work here na pinapalabas, na nagbabago, nag-shift kung sino yung guilty, nag-shift yung narrative, nagiging less plausible habang tumatagal at lumalaki yung butas dun sa criminal case. Kaya lang alam naman natin, kung kontrolado nila media,
kontrolado naman nila yung tao, kasi 'di ba, alam naman natin hindi naman lahat they would see the details. Basta sa kanila kung ano yung headline, tapos kontrolado mo media, magmumukha ng totoo yung pangyayari kay Franco. Oo. So, na-achieve, sa tingin ko, na-achieve nila yung In the first, si Romualdez. yung first 24 hours, kanila lang yung kwento. Pero, para sa akin, factor din yung oras Habang tumatagal yan, pero kung ang purpose nila is just for the next few, tapos kukontrolin nga nila yung post-communications, lalabas yung trolls, uulit-ulitin lang nila, extortionist yan and all that. Alam naman natin kung paano nag-e-establish ng narrative sa social media. May panalo talaga. Pero since ito po ay sa tingin niyo talagang banat kay Romualdez, kung kayo po, kay ma'am, parehong sumagot, mag-a-advise kay Romualdez ng kung ano iboboto mo, what would you advise him? Hindi ako mag-a-advise, conflict of interest. Automatic. Ako ang advice ko sa kanya, bumoto ka na huwag i-impeach si Sara Duterte. Kasi nakita mo naman yung mga evidence na present. At alam niya, nung impeachment 1 pa lang, kung anong kagaguhan ang ginawa nila to get that done. So, if you want to unburden, which he perfectly did when he did that public announcement, he can very well redefine himself by showing up on Monday and voting. And Para may future pa siya. Kanina, pagka bumoto siya, may ibig sabihin. Pagka nag-no siya, may ibig din sabihin. Paano kapag siya abstain? Ano ang dating nun sa inyo? Mahirap It's po ang parang- abstain kasi bilang rin yan against. Ang importante dyan, may no na malaki-laki para hindi maka 106. Pag nag-abstain ka, bilang rin yan. It's not a yes. Hindi kasama sa 106. So Ma'am Malu, ibig ibang sabihin nun, kahit paano pag nag-no siya, mariredeem niya yung kanyang Well, yeah, name? because itong kanyang public pronouncement was neither here nor there at ang last line niya, kung ako ay masisira, not the exact word. Yeah, if I will go down, it will not just be me. I will not be alone. Oo. So, that is a threat. In politics, that is a signal to those listening na ingat kayo sa akin. So, sir, kung nakikinig ka, alam ko minsan hindi mo naman gusto ang SMNI. Hindi ka rin naman nila gusto. Sila yan, Pero nakabantay. pumunta kayo sa Lunes. Pakita nyo leadership nyo. Galing naman kayo dun sa institusyon na yon. Ayusin nyo yung first impeachment na maling-mali. Alam nyo kung paano nagsimula ang pagsira kay Vice Presidente Duterte. At yan ay nagmula sa House of Representatives ng 2023. So, kung gusto nyong maayos ito, at pagod na ang taong bayan, kasi hindi namin maintindihan, sino ba talaga sa inyong mastermind? No? Do it within the institution. Do it with your colleagues. Let's have that, bloodbath in the House. It's about time. Kasi kung hindi niyo yan sasagutin, abay magkakaroon na tayo ng SONA. Sasabihin na naman nyo, may flood control. Umuulan na ho yun. Paano kami? Kami yung kinakalimutan nyo, yung taong bayan. So, ako I appeal to your love of country. I know that is a hard word for you. That's also a hard word for me to say. But I appeal to your decency. I know that is hard for me to say. But please show up and tell the public where you are in this issue. Tapos Boss Martin, punta ka na lang kaya Teka, dito. boss. Mensahe ka rin. Mensahe ka. Guest yarn. Kalahin namin yan. Waray yan Di ba? Boss Martin, alam ko yung takam na mga waray Boss Martin, punta ka rito, pag-usapan natin. Ulitin mo. Pumunta. Punta ka rito. Akala ko Sa SMNI. Anong walay? SMNI. Kung may challenge na naman kayo, last week ang challenge nyo si Yusek, ngayon naman si Di Speaker. sumagot kami. Di Para sumagot matapos na. Martin, pumunta ka na para sumama ka na sa amin. Pero tama si Ma'am Malu dun kasi
Wala, nilaglag na rin naman siya eh. Kung totoo. Sa tingin niyo po ba totoo yung Nag-aaway sila. hold talaglag departure sila. order at saka yung freeze ng account? Sa tingin niyo totoo yun? Kasi marami pa rin nagdududa eh na baka naman palabas lang yan. Oo, kasi ulam ni steak pa din ulam daw eh. Kasi kung freeze na yan, dapat tuyo na yan. Alam mo, nagsimula tayo ang may binitawan akong salita, yung reputational damage. May reputational damage na kay speaker. Sinabi mo yung headline. Basta na headline ka, may reputation damage ka. How do you react? Within 24 hours, you need to react. He allowed himself to be defined by what he did. So, I think it's on him to undo that in the very institution, in the very chamber where he allowed the demolition of the Vice President. Ako, makinig ka dyan. Pero ito Di ang ko tanong ko. advice yan, ha? Yung naratibo na... Kasi ito, naguguluhan yung taong bayan patungkol kay Franco eh. Yan ang laging tanong. So yung naratibo, ang tumutulak nito si Bongbong. Ang nasa likod nito. Ang arkitekto nitong drama na to. Hindi ko alam kung si Bongbong, but definitely within the administration, because you just cannot do this and have the NBI there immediately and have the full view of mainstream media, you know, and it's like very near the day when the impeachment vote will be made. So pag tiningnan mo sinong kumukumpas, mas malaking kapangyarihan ang kumukumpas. Oo. Parang yung sinabi nila na ang mastermind lang daw yung dalawang kongreso. Yung dalawang congressman. Hindi naman ho pumipirma ng budget yung dalawang congressman. Ang pumipirma ho ng budget ang presidente. Tsaka releases. Ang releases, ang notice of cash allocation, ang SARO, ang executive, DBM. Hindi rin si DBM gagalaw kung walang numbra ng presidente. So, siguro tingnan ho natin yung mga yun. Pero isa yan eh, di ba? Sa sinasabi ni Claire Castro na hindi daw si BBM ang nag-iisang representante ng executive. Sabi, parang pag executive, marami yan. So parang sinasabi niya na pag nagre-release ang DBM, pwedeng hindi alam ng presidente. Posible. Imposible. Hindi. Imposible yan. Hindi. Lalo, dun pa lang sa pag-allocate, yung malaki ang say ng Pangulo pagdating sa budget. The budget begins with the executive and then it ends with the executive. Kumbaga, yung Congress, yung role ng Congress is to check, titignan nila may pera ba para dito. Tapos kung in accordance with the Constitution, go sila. You set the budget in the executive, you release the budget in the executive. So, imposible na yung releases ng DBM will be without the knowledge of the President. I-report pa rin yan ng DBM Secretary, hindi isla ang DBM. Pero pwede po bang hindi pumirma si BBM? Kasi nung nakaraan, naging guest po namin si Kong Erice. So parang ang nagde-decide daw ay naglalabas ng pondo ay si Secretary Pangandaman na walang pirma ni BBM. So naayon po ba yun sa batas? Nangyari din po kasi ito eh, nung unang-unang skandalo nila sa Asukal. Di ba, may pirma din yung presidente, Andun pa ako nun. pero sinasabi niya na hindi daw siya ang nag-authorize. Andun pa ako nun. Hindi. Yung sugar board, ina-allow ng president mag-delegate nung approval to the sugar board. At nagagawa na din daw yon. Unfortunately, dito sa instance na yon na sinasabi ninyo, ipinirma siya. Imbis na for the president. Or for the president pala. Pero walang explicit instructions yung Pangulo. Or at least dininay niya. Much later, 3 months later, nagbago siya ng isip. Tapos sabi niya, okay na yan after investigation. So hindi tayo sure kung anong nangyari doon. But the president will know. So dito, in the case of DBM, the president will know kasi magre-report ka pa rin. So may regular reporting yan. Kung inalaw ni Pangulo, hindi niya pwedeng i-claim na nag-release ang DBM nang wala akong alam. Yung wala akong alam is not a defense pagdating sa ganon. Kasi doon pa lang nire-review din niya kung ano yung mga projects ang priorities. Pwede nga siyang magtanggal eh. Pwede niyang i-override yung decision ng secretary.
Sinungaling talaga yung BFF ni Prof. Malu. Sabi ko sa'yo, huwag kayong maniwala doon. Sinuwanan talaga Fake yun. peddler talaga. Tapos may campaign sila ng fake news, no? Oo. Sa SONA, usapang SONA, papalapit na yung SONA. Sa tingin ninyo, meron bang may deliver o magkakasona ba? O meron ba silang mga proyekto, accomplishments? Sa tingin ko, sa pagbubukas ng third regular session, pinakamaiksing SONA sa history ng Pilipinas ang mangyayari. Kasi wala kang achievement na mapapakita. Walang infrastructure project. Wala. Alam mo kaya, ang ekonomiya natin ganito, there is a term na pump priming the economy. It's usually government doing that. Kaso, dahil wala ng pondo at nawala, saan ka kukuha ngayon ng pondo na ituloy ang mga proyekto? Baka walang SONA kasi walang pondo. Ay, meron naman doon yung tawiran. Yung sa Kamuning. Oo, yun. Maganda Bago nga sila tayo. Mamalaki nila yun eh. Yung flagship project. Hindi, ako ang tingin ko, kung totoo yung kinakasuhan si Martin Romualdez, binibilang ko yung araw eh. Baka by the time mag-SONA, may probable cause na dapat siya. Kung totoo. Na At kung ipapakulong. totoong nag-aaway sila. Kasi umaandar yung kaso eh. Yun ang hindi masyadong na-highlight. Lumalabas naman sa balita. Pero ang daming nangyayari na hindi siya masyadong napapansin. Pero nagre-report, nagpo-press con si Alam mo, OMB Boying. Ang eh. katawa-tawa lang dyan sa kasong yan, pag binasa nyo yung 61 pages, yung Brave 18, ganawang evidence. Ginawa silang witness. At yung lahat ng videos ni Saldico, ginawa rin. So, kung si Ombudsman ang tingin, oy, totoo yung mga sinabi nito, bakit sa Senado, Blue Ribbon, hindi mapatawag? Ma'am, anong basa niyo kay Lacson? Diretsuhan. Anong sa... Girl, boy. Girl o boy? Hindi yun. Ito dapat na magbasa dun eh. Oo. Mamaya ako, makakasuhan naman ako. Huwag mo na. Anong basa niyo sa kanya? Kasi hindi naman siya nabanggit na nakatanggap ng ng maleta. Wala naman sinabi sa kanya yung Hindi rin siya nabanggit ni Zaldico. Pero bakit talagang binabaon niya ito ng todo? Sa tingin ko, may instruction sa kanya. Hindi necessarily ang presidente, baka isang higanteng negosyante. Ang dati saludo tayo kay Senator Lacson dahil sa pagiging masinop at maayos sa mga inquiries in aid of legislation. Ang naging problema ko dyan, maganda yung unang privilege speech niya tungkol sa flood control projects, no? In fact, yung isang sinabi niyang probinsya ko, yung Oriental Mindoro. Tapos nagulat na lang ako, nakalimutan niya yun. Kasi sinabi niya, I will go where the evidence leads me. Ilang beses na nag-lead kung kani-kanino, hindi niya tinatawag. Yun ang hindi ko maintindihan at hindi ko rin maintindihan bakit ini-insist niya na yung partial report ay ilabas. Yung ba ay pagsagot niya kay Marcoleta dahil sa minority report? Yung minority kasi ilan lang sila. At nakita mo doon sa minority report, lahat sila nagpirmahan. So, 9 yun. 9 ang kailangan niyang majority para yung committee Ito na. report niya mailabas. So, makikita mo, bakit nagkaganon? Sino ang gumagalaw? Sino ang nag-i-influence ng kanyang desisyon? Meron rin siyang sinabi dyan of late, tungkol sa impeachment, yung Senate President nagsabi ang forthwith ay the following day magkakaroon ng impeachment. Biglang sinabi niya, hindi yan the following day. In fact, baka July pa ang hearing sa impeachment. Sabi ni Lacson in a press conference. So sabi ko, what's going on between yung Batman and Robin tandem na... Yung mag-boyfriend. Bakit ganon? So I guess you will see who wields the gavel more seriously than the one who is there as supposedly a leader. Ma'am, based on your story, do you think magkakaroon ng change of leadership? May mga ugong-ugong. Sa tingin ko yung ugong-ugong na yan dahil may mga ilan sa senador na hindi na masaya sa nangyayari sa Senado. Whether they will be able to come up with the 13 votes
Ang alam ko may resolution na nakapark eh. Hindi ko alam kung kailan nila ilalabas. So, let's see how things will play out dahil seryoso na itong nangyayari sa atin. Imbis na nakafocus tayo sa ekonomiya at hirap ng buhay, lahat tayo nasa politika. Itong pagiging impeachment court ng senador, ng Senado, no? Dapat ba or sa tingin ninyo malaking epekto na hindi abogado yung Senate President na siya yung Nag-aaral naman daw eh. siya yung magsasabi kung Alam niya daw yung yan eh. objection overruled or sustained. I mean, May effect, oo. Oo, nakikita ko. Lalong-lalo na nakita, and hindi ko alam kung ano ang politics ninyo, no? Pero ako nung nakita kong Senate President si Cheese, maganda yung patakbo because ini-explain niya parate ano yung legal basis. Sasabihin niya, ito yung Senate rules, ito yung President, ito yung Supreme Court ruling dyan. So, at saka, mabilis at his fingertips yung pagkakaalam niya sa batas. So, kapag nagdi-decide ka, halimbawa, nagdi-decide ka, may objections o may mga questions during the trial, Debate. wala kang time magsabi na recess, kakausapin ko muna Pero, yung lawyer. So, it Allowed will have an effect. allowed naman ang laptop, di ba? Mhm. Pwede mo chat GPT siguro siya. Hindi siguro. Hindi na niya kaya yun, sir. Eh. Nag-hallucinate kasi minsan lalong-lalo na pagdating sa cases. Na-check ko na yon yung chat GPT. Minsan, nag-iimbento siya ng kaso. Na-check talaga siya. So, minsan meron sasabihin, alam kong hindi. So, i-check ko somewhere else or sa Supreme Court site kung existent yung case na yon. And siguro sa 10 na research na nagawa ko, that's why I don't use chat GPT, gagamit ako ng iba. Pero sa 10 na legal treatise na pinagawa ko, may mga 4 na sagot na imbento yung kaso. So you cannot rely on AI pagdating sa kaso. Besides, kahit makita mo yung decision ng Korte Suprema, you still need to digest that. Ano ba ang context ng desisyon ng Korte Suprema? Bakit ganito yung desisyon? Attorney, yung impeachment court ba, same lang yan ng, yung rules, same lang din ng ordinary court? Hindi. Ang impeachment, parang form ng trial by jury yan. Yung judge, yung presiding judge, siya yung nagde-decide ng matters of law. Ang jury mo nagde-decide ng matters of fact. So yung decision ng jury is whether or not i-impeach yung impeachable official. So pagka kunwari may objections, it's the job of the presiding judge na mag-determine kung ano yung kasagutan na yon. Although in our case, sinasubject din usually to a vote. Pagka on certain instances, sasabihin ng presiding officer, what is the pleasure of the body? This is what the law says. So, madali. Halimbawa, naalala nyo nun si Enrile, in corona impeachment, mabilis. Kasi alam niya, sasabihin niya. Tapos pagka may nag-i-explain pa or in the middle, kunwari, objectionable yung katanungan, mas bibigay pa niya yung legal basis kung bakit i-overrule yung objection na yun. So, do you think na maybe in the future mapalitan na yung batas na ang dapat Senate President ay lawyer? Actually, pwede yan sa internal rules nila eh. So, kumbaga, hindi kasi natin pwedeng diktahan yung magiging decision ng Senate as to who the Senate President is going to be. Nasa saligang batas, so hindi ganun kadali na nagiging Chief Justice lang yung presiding kapag presidente ang ini-impeach. So ako, ideally, pwede sana kung yung Chief Justice sa lahat. So, di ba? It would make more sense.